Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinabubuti mo ang masasama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling ka nawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling ka nawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita, at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas, tayo pong lahat.
Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong Nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Tugon. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong Nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay babanggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay papahayag ang dakila niyang gawa. Tugon. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong Nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin. Sa libot ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Tugon. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong Nagligtas. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sabihin niyo nga po, pag-ibig. Saan niyo po natutunan ang umibig? Kanino o saan po ninyo natutunan ang magmahal? Ano yung perceptions o kaya naman pagtingin, paniniwala mo tungkol sa pag-ibig? Ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihan sa lahat, no? Sa mundong ito, pag-ibig. Pero naniniwala ba tayo sa kapangyarihan niyan? Pwede kasi ang pag-ibig ang bumuo sa isang tao. Pag hindi natin inalam kung ano ang dulot nito sa tao, pwedeng ang pag-ibig din ang ikasira ng tao. Minsan, no? Dahil nga hindi naiintindihan ang kahulugan ng pag-ibig, may mga taong nakakagawa ng mali. Lalo tigit, may mga taong nasisiraan ng ulo dahil sa pag-ibig. Pero dapat nga bang humantong doon o dapat nga ba isisi sa pag-ibig kung bakit tayo nasisiraan ng ulo? Kasi baka mali, baka meron lang talagang kailangan itama sa pangunawa natin tungkol sa pag-ibig. Very crucial din, no, kung
Ano ang nakita mo sa loob ng pamilya tungkol sa pagmamahal? Ano ang naituro ng mga magulang sa mga anak at paano nila naipakita sa kanilang mga anak ang pagmamahalan o pag-ibig? Kaya ngayon, kaya ganyan ka magmahal kasi yan ang nakamulatan mo. Pwedeng iba, traumatic, ayaw nagmang magmahal kasi nga ganito ang kanyang naranasan na pagmamahal sa loob mismo ng kanyang pamilya. Nagkakaroon ng trust issue, natatakot magmahal kasi baka masaktan din. Kasi nga, yun ang nangyari sa kanya. Kayo kaya, ano po ba ang karanasan ninyo? Ayaw na bang magmahal? Takot na bang magmahal? Ano nangyari? Kaya ngayon, ang sinasabi sa atin ni Kristo, kaya lagi tayo papunta kay Kristo. Kapag hindi mo tinanggap, hindi mo naramdaman ang pag-ibig ng Diyos o kaya naman, pag hindi mo tinanggap na mahal ka ng Diyos, anong pagmamahal ang ibibigay mo? Tingnan natin, Sa unang pagbasa, nakabuo sila ng isang desisyon na tanggapin at wag nang pahirapan ang mga hintil. Wag nang maging burden o pabigat yung mga kultura, tradisyon ng mga Hudyo. Kasi ang importante, tinanggap din sila ni Kristo. Tinanggap din sila ni Kristo. At ang sabi ni Pedro, tayo din naman ay tinanggap ni Kristo. Pag sinabing tinanggap, tayo din ay minahal ni Kristo. So, lahat ay minamahal ni Kristo. Kaya ito yung naging desisyon, nakabuo ng magandang solusyon sa kanilang problema, nang may mga umaanib sa pananampalataya na hindi kabilang sa kanilang lahi. Babalik natin ulit ngayon sa ating ebanghelyo. Bakit ganito magmahal si Jesus sa atin? Bakit ganito siya magmahal? Kasi ganon ang kanyang natutunan kung paano magmahal. Kasi sabi, kung paano akong iniibig ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. So, ganito pala magmahal ang Ama. Ganito magmahal ang Diyos. Kung kaya't si Kristo, ganito ang kanyang pagmamahal sa atin. So, kaya ang tanong, paano tayo nagmamahal? Kaya nga, kung tinanggap natin si Kristo, ang kanyang pamamaraan, ang kanyang pagmamahal, ganun din. Yun nga lang, sabi ko, paano tayo namulat sa pagmamahal? Kanino tayo natuto? Kanino natin nakita yung pagmamahal na isinasabuhay mo ngayon? Kung natuto tayo kay Kristo at natututo tayo, mas magiging maayos ang buhay natin. Kaya nga sabi ni Kristo sa dulong bahagi ng Ebanghelyo, gusto ko kayong makahati sa kagalakan at makumpleto, malubos ang inyong kagalakan. Sabi sa English, that your joy may be full. Spell ng full. F-U, complete, full, puno, lubos. Hindi sinabing F-O-O-L. Sabi ko kanina, baka marami na nasisiraan ng ulo kasi mali ang pag-ibig na kanilang kinamulatan. So muli, saan tayo natuto? Kanino tayo natuto? Kung paano tayo magmahal?
Nawa, matuto tayo muli at tingnan natin kung paano nagmahal si Jesus. Paano nga ba? Alam nyo na yan, dapat nahihirapan lang tayong gawin yung pagmamahal na handang magpatawad. Yung pagmamahal na handang tumanggap ng ating mga naging kahinaan, ng ating mga pagkukulang. Masaktan man o saktan man, patuloy pa rin na magmamahal. Amen? Sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin nyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo na may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang makapagpapasigla ng loob. Ang ating pong itutugon, Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya, naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa, lalo tigit ang kaluluwa ni Salvasyon. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atin pong gaganapin ang paghahandog ng bulaklak sa mahal na Birhen ng Soledad. Halina tayo ay dumulog kay Mariang ina ni Jesus at nang ampuning tibobos nitong poong mananako. Purihin natit igalang, yamang siya ay ating ina. Halina tayo'y magalay ng bulaklak kay Maria. O Birheng Maria, kami ay naparito upang ihandog sa iyo ang bulaklak na ito.
palitan mo ng mga biyaya galing sa anak